Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ginalawang buhay na punong-puno ng pag-asa at upang di tayo mabaling sa ano pa man kapapahamak ng ating kaluluwa o espiritu at ng ating buhay at pamumuhay, ituwid natin ang landasin ng buhay sa ilalim ng mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Malabireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus kaya't sila'y tinanong niya, bakit niyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isipan? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol ang na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan nga napakahirap ang unawain ng mga pangyayari sa buhay na meron pala itong interpretasyon, meron pala itong kahulugan, meron palang mensahe. Kaya binabalik-balikan ng mga alagad yung mga naganap ng pagpapakain sa 5,000 katao, yung pagpapakain sa 40,000 tao. Pero alam nila kung ilan na nabis, kung ilan na natira. Pero kung tutuusin nila, hindi nila intindihan ng aral na nangyari. Ang mga bawat pangyayari sa buhay na nag-iiwan ng aral. Ito madalas nawawala sa ating isipan. Kaya kung dumating uli, ganitong pangyayari, parang wala rin nang mangyayari sapagkat hindi nanatili ang aral sa isang pangyayari sa ating buhay. Yan ang gusto nating ipahayag ngayon sa ating mabuting balita bilang pagnilay-nilay. Yan ang kalooban din ng Diyos, ni Kristo, nagtatanong, sige, no pinakain na kumain ng 5,000 at minatira pang ilang bakol, 5,000 katao, 5 punong-puno ang bakol na napuno. The whole story proves that they know what the story is all about, but they do not know the lesson, the moral lesson that it brings to them. Yan ang napakahalaga sa ating mga pangyayari sa buhay. Meron maiwanin itong aral para sa atin, para matauhan tayo at mapagtanto natin, may pagkukulang ba tayo? Meron ba tayong dapat na gawin? Meron ba tayong dapat na ituwid? At meron tayong dapat na iwasan at nang hindi natin makatagpo ang ganito mang sitwasyon sapagkat natututo tayo, may aral na dulot sa bawat pangyayari ng ating buhay. Simulan natin ito ating mabuting balita. It is stern warning of our Lord Jesus Christ na ay iwasan at hindi tignang maigi o kaya ay huwag gayahin ang lebadura ni Herodes at lebadura ng mga Pariseo. Ano ba yung nagpapaalsa sa kanilang katanyagan at sa pangyarihan nitong mga Pariseo at ni Haring Herodes?
ang kanilang mapagmataas na buhay, ang kanilang kapangyarihan na ginagamit nila para sa lalong kapalaluan ng mga tao upang sabihin nila na sundin ninyo ang aking mga inuutos at gawin ninyo ang aking tinatagubilin sapat ako'y makapangyarihan, ako'y may karapatan. Ang yun yung mga sabihin natin, mga lebadura na ipapahamak ng buhay ng tao na kanilang pinamamahalaan at libadura ng kapahamakan naman ng taong gumagawa ng maraming kabuktutan para sa kapwa. Kaya anumang diwa, anumang gawaing masama na ipapahamak ng mundong ibabaw, tinatagurian nating lebadura ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Yan, kung ano man. Kaya ibig sabihin na ating Kristo, oo nga, alam nila kung lebadura na nagwasit na pampaalsa, ano ang nagpapaalsa sa ating katauhan, sa ating pagkatao, ano nagniningning sa ating pagkatao, ano ang mapapala ng mga tao sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Number 1, may katapatan ka sa iyong sarili at tapat ka sa iyong mga gawain, punong-puno ka ng katapatan sa Diyos at sa iyong kapwa. Ikalawa, punong-puno ka ng pag-ibig. Bagay sana nga ito, pangunahin ka, sabihin ko, pangunahin na dakilaw mo pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na yan, inuhubog sa iyong pagkatao upang ikaw ay maging kaibig-ibig din sa iyong kapwa sa maraming paglilingkurang gagawin mo, lalong-lalo na sa mga tao na ngailangan ng iyong pagkalinga, pag-ibig. At katlo, sapagkat punong-puno ka ng pag-asa upang ang lahat ng bagay, anuman ang dumating na hilahil o salunga sa mga nagaganap na dapat na pagsang-ayon, hindi ka nawawala ng pag-asa, kundi lalo kang bubuhayin ng iyong sarili, ng iyong pananampalataya para sa gayon may magandang kinabukasan pang darating sa iyong buhay. Kaya sabihin natin, ibang lebadura dapat na maging ganyak sa buhay mo. Lebadura ng Diyos. Sapat ang lebadura ng Diyos ng pag-ibig, umaalsa yan, bumubukal yan sa iyong kalooban. Ang lebadura ng pag-asa, iyan ay lalong napakaganda sapagkat maganda ang kinabukasang haharapin mo, palagian. At ang lebadura ng kahalagahan sa buhay na mayroong angking pananampalataya, pananalig sa Diyos, napakahalaga yan. Kaya tatanong natin ngayong bahagi na ating mabuting balita, ano ba ang libadura mo sa araw na ito? Ano ang libadura mo sa buhay mo ito? Libadura ni Herodes at ng Pariseo o libadura ng Diyos sapagkat meron kang kinapahalagahan, umaalsa ang mga bagay na ito sa iyong buhay at pamumuhay. Ano bang pampaalsa mo sa buhay na ito? Lalo kasamaan ba o katinuan ng buhay? Sa ikalawang bahagi natin mabuting balita, ito ngayon at inuugnay ng ating Kristo, wala silang dalang tinapay. Kaya minarapat ni Kristo na tagang right motivations nga naman pa yun, di ba? Upang sabihin, alam ba ninyo kahit na wala kayong dalang tinapay, di ba? Ang grasya ng Diyos ay nag-uumapaw. Kung naalimutan nyo magdala ng tinapay, mas maraming pang grasya ay inyong makakamit. Kung kayo'y nananalig sa akin, nakikinig sa aking mga aral, at inyong tinutupad ang aking mga utos. Yan na napakalaga upang mulit-muli papahayag natin sa ating buhay na ang pagkilala natin sa Diyos ay wala iba kundi pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagbibigay halaga. Sino ba ang Diyos sa aking buhay? Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay na tagang nagiging kapaki-pakinabang? At upang sabihin sa kapaki-pakinabang na buhay natin sa Diyos sa kanyang pagpapala, nagagawa natin ang ating tungkulin sa dakilang pag-ibig ng Diyos para din naman para sa ating kapwa.
Kaya ibig sabihin, sa larangan ng ating pang-araw-araw na buhay, meron tayong itinatangi. Meron tayong lalong pinapahalagahan sapagkat may dinudulot itong kabutihan para sa atin. Kung anumang karanasan na may kasawian, lalo nating titinang maigi kung ano yung naging sanhi ng kasawian, ano naging papel natin sa kasawian sa buhay nito. At napakalaga, ano ang paniniklod natin at pag-asa sa Diyos para tayo tulungan ng Diyos sa magandang mga pagkakataon para hindi natin masagupa muli ang ikapapahamak ng ating buhay. Sapagkat natututo tayo sa ating kamalian, natututo tayo sa lahat ng kadustaang ginagawa natin at upang ito hindi na maulit, kung hindi, may papahayag ang Diyos na libadura para man sa atin, lalong-lalo na ang libadura ni Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. What is the great impact on accepting Jesus there upon the cross, dying for us, na mayroon itong pagpapalang handog para sa atin, lalong-lalo na sa ating kaligtasan. Ito tayo ngayon sa banal na misa at kinukuha natin ang lebadura ng pag-ibig ng Diyos upang ito'y manatili para sa atin, upang ito'y isabuhay at ito'y hagdan sa atin o para sa atin na maraming pang pagpapala ng Diyos na nilalaan niya sa atin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig, dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan upang lalo natin itangi ang buhay pananampalataya, ang pag-ibig ng Diyos, may pag-asa sa kinabukasan at punong-puno ng pananampalataya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan, kung ibig nating ipahayag, ipagdangal, kung ibig nating pagsusumamo sa Diyos, manatili nawa sa atin ang kabutihan, kabanalan, na hinuhubog tayo sa aral ng mabuting balita, na sa bawat kasaysayan ng ating buhay ay mayroong pinagtitibay, mayroong tinitiwalag, upang sa gayon manatili tayo sa lahat ng pagmamahal ng Diyos. Kaya madigin mo nawa itong aming mga pagdulog, lalong-lalo na itong lahat ng aming mga kahilingang ipinapahayag namin ngayon sa pagdiriwang. Manatili ka nawa kami sa dakilang mong pag-ibig at pagkalinga. Ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, yari ko ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawin dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong
nagpupurit nagkaisa sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, kami naway dalisayin at pinibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaang mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanyang, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit nai, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak,
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapeng bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyakang puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Lebadura natin pinasakurisan ng papaunlad, ng papahayag ng pagkakakilala natin upang tayo makapaglingkuran sa isa ang pahayag ni Jesucristo sa krus na banal. Ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin na ating pinasakristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan dileyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoon dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagdatanghal sa kabarbanalang sakramento sa ating pong pagtatanod kalakip ang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating pong banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay, ang mga nasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem Dei cielo, prestatis Dei eis.
se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo. at Purihin ang ngalan ni tao. Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus soli, O Sacrament divine, all grace and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O Sacramentus soli, O Sacrament divine,